Yes! Hello mga kababayan o mga ka-mayor dito sa bansang Qatar, at sa gabing ito, sa video na ito ay pag-uusapan natin kung saan ka pwede. Kami sa inyo, katulad namin at ng asawa ko o ng pamilya namin, ay maghilig mag-breakfast, especially pag weekends. At ang isi-share ko sa inyo ay ang first part, or sabihin natin part 1, ng isi-share ko sa inyo kung saan kami kumakain o kung saan kayo pwedeng kumain ng breakfast na masarap na masarap. Kumbaga parang Filipino breakfast dito sa Qatar. Maalam ko, just want to let you know, disclaimer lang, no, yung mga sasabihin ko sa inyo ay yung mga restaurant na napuntahan ko. At kung kayo naman ay meron ding alam na restaurant na hindi ko masasabi sa part 1, part 2, or part 3, please lang mag-comment po kayo at bibisitahin natin at isi-share din namin sa inyo para naman malaman ng ibang kababayan natin dito sa Qatar. So, hindi na tayo magpapatagal. Ang ating mga una sa part 1 na ito, ang unang 3 restaurant na kung saan napakasarap ang breakfast at talaga namang boom na boom, Flamingo. Yes, sa Flamingo. Alam mo ba yun sa Flamingo? Napakasarap mag-breakfast dyan dahil talaga namang, alam mo yung mga pagkain sa Flamingo, kakaiba dyan eh. Kasi parang, pag yung sinabi mo yung kaya tapsilog, pero pag hinain nila, nasa maliit na kawali. At the same time, the taste, parang masalo nilang pinasarap. Kumbaga parang, nilagyan nila ng to the next level yung paghahain nila. Alam mo mga masarap dyan sa Flamingo? Siyempre yung beef tapa nila, yung tosilog, at eto, kakaiba yung kanilang triple chocolate champurado na meron siya, anong tawag dito? Choconut. Grabe ang lupet. At saka yung kanilang street food platter. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-try ng breakfast sa Flamingo, you should try it. Okay? And next one naman, ang susunod naman ay walang iba kundi syempre ito paborito natin. Hindi to Filipino restaurant actually. Filipino ang may-ari, pero yung parang kumbaga ano mabibili mo dito ay breakfast na kung saan ay talagang pang Filipino din. It's a Japanese restaurant pero talagang napakalupit ito. Walang iba kundi ang Fudo! Yes, Fudo restaurant. Grabe, ang sarap mag-breakfast dyan. It's been a long time. Actually, hindi lang namin paborito, especially paborito ito ng mga in-laws ko. Kaya naman pag nagbabakasyon sila dito, pumunta sila dito, surely na dadalhin namin sila dito sa Fudo restaurant. Alam mo mga masarap dyan? Ang pinaka-paborito, syempre, ang Salisbury, and of course, syempre sa mga bata, katulad ko sa mga anak ko, ang paborito namin ay, syempre, yung kanilang kids meal ay grabe, napakalupit. At marami pa silang mga, yung Benedict, napakalupit nun. Napakalupit na kanilang pagkakagawa. At marami pa silang mga pwedeng yung gawing breakfast, o sabihin natin kainin sa kanila. At ilalagay lang natin sa caption kung ano pa yung mga breakfast na pwede mo mapagpilian. Or, by the way, ang breakfast nga pala ng food restaurant ay sa Bin Mahmud lang. Okay? And then the rest, if I'm not mistaken, ay hindi sila open. Pero sa Bin Mahmud, dun lang ang merong breakfast. Okay? Pangatlo natin na masarap mag-breakfast, eto, walang kakupas-kupas. At isa sa breakfast dito, ito ay walang iba kundi ang Max's Restaurant. Yes. Paborito ng pamilya namin ang mag-breakfast dito sa Max's Restaurant. Dahil gamo, of course, ang tapa, ang daing silog, yung kanilang tosilog, at before meron silang parang good for 3 o good for 2 na talagang parang platter siya at nag-uumapaw doon yung kanila. At alam mo ba, masarap din ang kape dyan sa Max's Restaurant. Pero sana naman, Max's, medyo aga-agahan nyo naman kasi nagbubukas kayo ng mga 10 AM lang. Baka naman. At Max's Restaurant, baka naman, alam niyo na. Anyhow, so I guess that's only the part 1 para hindi na masyadong mahaba ang ating usapan. So, once again, sa mga hindi pa nakapag-try ng breakfast dito sa mga restaurant ito, you should try it at talaga namang boom na boom up, napakasarap. So, unang-una ang Flamingo, pangalawa ang Food Restaurant, at ang pangatlo ay ang Max's Restaurant. Part 2 na!